So, mga sangkay, nanganganib na naman ba ngayon ang mundo sa isang panibagong pandemic? May balita po tayo dyan, mga sangkay, mula sa international. Kasi mayroon pong kumakalat na naman daw po ngayon na delikadong karamdaman. Okay? At kung ano ang update dyan, mga sangkay, kasi nagsalita na po yung WHO. So, tingnan po natin kung gaano katindi ito. At dapat bang katakutan ito, mga sangkay? Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so shoutout po sa lahat ng mga nanonood ngayon dito sa Sangkay World Docs. So ito na nga po, mga sangkay, yung update ngayon. No? Ayon po kasi sa balita, ang WHO, World Health Organization, nagbabala na naman po sa posibleng pagdami nitong hanta. Ayan, mga sangkay, natatamaan. Yan po kasi ang kumakalat ngayon. Ito po mismo. Ang tanong dyan, gaano ba kadelikado yan? Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. Posible daw po na marami pa pong kaso ang ma-report na tatamaan po nito. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low. Okay, yun naman po ang maganda, mga sangkay. Sabi po ng mataas na opisyal ng WHO na bagamat dumadami ang tinatamaan nito, mababa pa rin daw po, mga sangkay, ang kumbaga delikadong pwedeng mangyari sa ating mundo na umabot po sa epidemic or pandemic. Alam nyo, na-trauma na po tayo sa 2019 to 2020, mga sangkay, yung total lockdown. 'Di ba? So ayaw po natin maulit ito, pero sabi pa nga, mga sangkay, hindi po natin alam yung bukas kung ano na naman po ang sasabog. Seryoso ngunit mababa ang panganib sa publiko. Ito ang pagtiyak ng World Health Organization o WHO sa gitna ng kinakaharap na issue sa Andes hantavirus. Okay. May isa po kasing barko, no, na tinamaan po yung mga sakay doon. Sobrang daming sakay, tapos tinamaan daw po yung mga nakasakay doon. Kaya ngayon, mga sangkay, nagkakaroon po ng chaos, no, ang maraming mga medical professionals at maging mga leader sa buong mundo dahil po dito. Kasi nag-umpisa lamang, para po tayong nanonood ng pelikula, di ba? Sa pelikula, ganyan eh. Isang lugar lang ang pag-uumpisahan, din sasabog ng mga sangkay, kakalat na. So, ngayon, ang kailangan nila dito ma-prevent yung pagdami. Kasi kapag dumami ito, magiging epidemya po ito. Delikado na po. Kasunod ng pagkakasakit ng mga pasahero sa cruise vessel na MV Hondius. Ayan po, ito po yung cruise ship, no? Na sinakyan na kung saan dito tinamaan ang marami. Pinawi rin ng ahensya ang pangamba ng publiko na posibleng magsimula ito ng panibagong pandemic, gaya Ayan. ng nangyari sa coronavirus o COVID-19. Okay, so ito pinapakalma ang publiko ng WHO na hindi naman daw po tayo hahantong sa ganon. Pero who knows, no? Kaya importante po, bago tayo lumabas ng bahay, manalangin muna na ilayo tayo ng Diyos sa mga ganitong klaseng karamdaman. This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hantaviruses have been around for quite a while. There's a lot of detail that we know. I'm going to ask Anais to come in and say this, but I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. Gayunman, nagbabala ang WHO sa inaasahang pagtaas ng bilang ng posibleng magpositibo sa hantavirus dahil sa mabagal nitong incubation period na hanggang 6 na linggo. Grabe, no? Pambihira. Sino kaya mga sakay nito, mga sangkay, no? Marami sa mga kasama sa barko ay nakauwi na sa kani-kanilang bansa.
Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang WHO sa 15 bansa na may mga citizens na kasama sa passenger list dahil sa posibleng exposure sa nasabing sakit. Kabilang dito ang mga bansang Germany, Ayan, 12 countries po ito mga sangkay. Oh. Germany, Denmark, Canada, Turkey, the Netherlands, New Zealand, Sweden, Switzerland, UK, United States, Singapore, at itong St. Kitts and Nevis. Denmark, Canada, Turkey, the Netherlands, New Zealand, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States, St. Kitts and Nevis at Singapore. Samantala, inaasahan sa isang araw ay darating na sa Canary Island ang MV Hondius Nakabantay na po doon, ayan oh. upang doon gamutin at i-quarantine ang natitirang pasahero at crew. Nakiusap naman si WHO Director General Tedros Adhanom ng pangunawa sa mga mamamayan ng Canary Islands. Kasabayang pagtiyak na mababa ang antas ng panganib ng sakit sa kanila. Naku, kakabahan po talaga yung lalapagan po nito, yung dadaungan nitong barko. Kakabahan ngayon. Kasi syempre, what if kumalat doon mag-umpisa, 'di ba? Pambihira. Ganyan nung nangyari nung 2019, 'di ba? Nung sumabog yung pandemic. Nag-umpisa lamang po 'yun doon sa China, tapos naging epidemic po 'yun. Then hanggang sa pumutok po, naging pandemic na, pambihira. Ngunit kailangan ng kooperasyon. On top of the, the guidelines in the HR regulation, solidarity is the most important here, and that's what the Prime Minister has shown. But on top of that, I think everybody has the moral duty to take care of the people who are on the ship. I hope those who have concerns at the Canary Island will understand and support and cooperate with the federal government. Of course, we understand their concerns, but as I said in my statement, the risk assessment that we have, the risk to the people in the Canary Island is actually low. Tiniyak naman ni Spain Health Minister Monica Garcia na bibigyan ng maayos at dekalidad na atensyong medikal ang lahat ng mga pasahero pagdating sa kanilang bansa. Sa pinakahuling ulat ng WHO, 8 na ang nagkasakit mula sa MV Hondius. Okay? 5 ang kumpirmadong tinamaan ng hantavirus, 3 ang suspected. Kasama sa nasabing bilang ang 3 na nauna ng nasawi. Ay, nako po. May naano pala, mga sangke, kita nyo, ibig sabihin, hindi basta-basta ito. May mga pumanaw eh. Beverly Sison, May mga pumanaw, mga sangke, so delikado din pala talaga ito. Kaya tayo, manalangin po tayo every time talaga nalalabas tayo ng ating tahanan. Kasi hindi po natin alam kung ano o sino ang ating mga kasalamuha. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.